Bakit pumapayat ka? Kailangan mong kumain para manatiling malusog. Kung ang nanay ko dito ay nagkasakit, ako at tita, auntie, ang mamroblema. Alam mo yun, di ba? Sa mga araw na ito, naisip ko yung kasabihang isang araw sa kulungan, parang 1,000 taon sa labas. Hip, kung mahal mo si Utmay, mahalin mo na lang. Hindi ka napipigilan ng nanay. Hindi ba niya pinupuri ang bahay natin? Hindi naman, tita May hindi niya pinintasan si Neneng. Sa kabaliktaran, tinulungan pa nga niya si Neneng at si Han ng marami. Kamusta naman po ang trabaho sa bahay ngayon? Opo, okay na po ang pamilya namin. Ngayon, nariyan na sina Hiep, Han at Tai kasama ang mga bata para tulungan akong alagaan ang pamilya. Kaya huwag kayong mag-alala. Pangarap lang. Wala nang iba. Sinabi na ito dati sa'yo ng iyong ina. Ang hindi mabibili ng pera ay mabibili ng napakaraming pera. Anak, nawawala na. Pwede kang bumili ng kahit ano sa pera, pero hindi mo mabibili ang kaligayahan, anak. Uy, saan ka pupunta? Pumunta kayo sa mall ng kaunti para makita kung kumusta na ang negosyo roon. Para bukas makabalik na kayo sa trabaho. Palagi na lang nasa bahay, nakakapagod na kaya. Kaya hinihintay kita eh. Diyos ko, bata ka? Ano bang hinihintay mo? Magaling na si Hai, tignan mo to. Kita mo? Wala na akong sakit. Nasa bahay na lang ako, sobrang lungkot. Ano na naman? Sinabi na namin ng maayos, huwag kang mag-alala. Mag-iingat kami. Para ka namang batang maliit. Anong ginagawa mo sa mga oras na ganito? Mayroon ka bang mag-isa kang nagmumuni-muni ng malalim sa isang malungkot na pag-ibig? Nasaan na nga ba? Bakit hindi ka pa umuwi ng ganitong oras? Ang video ay dinala sa inyo ng Amaraut Org Community. Diyos ko po, bakit ka nakatayo sa gitna ng Nakabili ka na ng gamot? daan-dam? Para sa hika mo? Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Hindi ba masyadong delikado? Babaeng katulad mo, lumalabas sa ganitong oras? Hindi ba masyadong delikado? Nako, matanda na ako, wala ka nang dapat Bakit ka ikabahala. nagmamadali? Wala ka pa namang asawa? Wala pang kailangan ipilit? Kapatid, bukas, huwag kang magpupuyat. Narinig mo? Kapag galing gabi, mayayari ka sa akin. Dapat marunong ka nang mag-isip. Matanda ka na. Para bang paulit-ulit na lang? Bakit ba ang dami mong reklamo ngayon? Sobrang bastos mo naman ah. Panis na panis ka na. Saan ka pupunta? Plano mo ba akong i-charm para maging katulad ng ex mo? Fong na nga.
Binibigay ko ito sa iyo. Sinabi ni Lolo na dalhin ito sa akin. Bakit? Alam kong gusto mo ng lotus na bulaklak, kaya binili ko para Bilisan sa iyo. mo na! Saan ka pumunta? Hindi kita matawagan kanina? Kailan mo pa babalak itago sa akin ito? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba maintindihan? O nagkukunwari ka lang na hindi mo maintindihan? O baka ayaw mo talaga maintindihan? Bumalik ka ba sa kung saang probinsya para makausap ko si Mama? Di ba? Grabe! Bakit dala mo pa rin yan? Emma, Oh, bakit hindi ka magsalita? Ano bang problema mo? Gusto mong lumapit, di ba? Sabihin mo, ilang taon mo ba akong hinawakan sa baril? makinig ka muna sa sasabihin Wala ko. kang dapat ipaliwanag! Ganyan, ma. Kung hindi ako ganyan, gusto mong magpanggap ako parang walang nangyayari, ha? Hindi ko na talaga kaya itong bata na to! Ima. Halika dito. Hindi niya alam na nagkaanak na siya. Ngayon ko lang nalaman. Huwag kang magsinungaling. Sa loob ng 20 taon na nagdaan, gumising ako sa kalungkutan na hindi ko namamalayan. Para bakunin niyo ang ari-arian namin, para buhayin ang isang taong walang pangalan. Walang ganyan. Huwag kang ganyan, Puong. Kung iiyak ako ng ganito, ano gusto mong gawin ko ngayon? Naghahakot ang tatay ko ng gamit mula sa bahay na to para ilipat ang mga gamit ng taong yan, di ba? Tanungin mo ang lola mo. Wala kang mawawala kung gagawin mo. Anong nangyayari, Itay? Alam na ni Kon ang tungkol kinaba at baog nguyet. Bakit alam mo pero hindi mo sinabi kay Mrs. Ha tungkol kay Min? Tay, anak. Pero paano ko nalaman ang tungkol dito? Kung hindi mo alam, hindi mo rin sinabi kay Itay, di ba? Bakit Oo ganon? Bakit ganon, Min? Anak ka ng nanay mo, Min! Pasok ka. Uch? Ngayong araw ba si Ukmay sa sasakyan? Oo. Batang aga niya umuwi. Ang tindi niyo? Pareho pa kayong kinikilig. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko gets? Wala. Alam mo bang kanina si Kuya nagpunta sa barangay? Tuwing nababanggit ang tatay ni Min, nakakagalit. Trelya sila? Sobrang ganda? Pumunta raw kayo? Hindi pwedeng iwanan si Bunso na walang trip. Hi, ate, hi. Ano ang gagawin ko ngayon? Bakit kaya ngayon ko dadalhin si B para makita ang tatay niya? At sabihin sa kanya na ito ang anak mo? Ay, hindi naman ganon. Pero hindi rin pwede hayaan na lang siya matapos niyang lokohin ang ate ko para sa ibang babae. Tama na, 2. Mas lalo lang natin nasasaktan si Mai kapag ganito. Kaya tama nga ang sinasabi nila. Mas madaling sukatin ang lalim ng ilog o dagat kaysa sa puso ng tao. Na sa susunod, hindi ka na magtitiwala sa kahit sino. Nanay, pakibukas ng pinto. Tao po. Nanay? Ima. Buksan mo ang pinto para makapag-usap tayo. Pasensya na, Puong. Nay! Huwag niyong gawin yan.
Buksan niyo ang pinto, Nay. Pag-usapan muna natin ito. Buksan mo ang pinto! Nanay, hindi ko alam kung paano mo nalaman ito. Lahat ng ito ay kasalanan ni Itay. Nakakaramdam siya ng malalim na pagsisisi. Gagawin ni ba ang lahat? Basta may magbibigay sa kanya ng gabay. Sa tingin ko, bigyan mo muna ng oras si Mama na tanggapin ito. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi kanya pakikinggan. Lola! Lola, bakit po ganyan? Lola! Lola, anong nangyari? Walang problema, anak. Medyo pagod lang si Itay. Matagal na ba siya sa ospital? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nakatigil lang si Lola. Wala namang masama. Bakit walang pwede, tatay? Ang matinding pananakit ng dibdib ay palatandaan ng mga malalang sakit. Makinig ka na lang sa akin. Pumunta ka na sa ospital para magpa-check up. Bye. Ingat ka. Lilinlangin mo pa ba ako, tatay? Uy, Nay, kamusta po? Grabe. Taga-dagat ka ba sa Jongtap? Oo. Tama, naalala ko na ngayon. Sa bisita niyo kay Kuya Min. Tapos nakita kita minsan pa. Kaya ngayong araw ay formal na siyang nag-resign Ah, paano yan? Hindi naman ako nagkamali. dahil ayokong magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa baba. Plano kong pumunta sa bahay mo, pero nag-alangan ako. Kaya dito na lang ako pumunta. Salamat sa lahat ng tulong mo nitong mga nakaraang araw. Wala naman akong ginawang anuman para magpasalamat ka. Ano ba? Ang Wala ka ganda-ganda. akong nagawang anuman para magpasalamat ka. Doctor. Sige, hindi ka galit sa nanay ko. Oo, dahil sa ginawa niyang hindi makatarungan sa'yo. Hindi. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa lahat. Pero sa tingin ko may sariling dahilan ng nanay mo. Ano? Plano mo ngayon? Ikaw, mayor ang katawan. Nag-resign na ako sa trabaho sa restaurant. Kailangan kong bumalik sa probinsya para alagaan ang tita ko. Pagkatapos papayuhan ko siyang itigil ang pag-inom ng alak. Subukan mong kumbinsihin si tita na itigil na ang pag-inom. Hindi maganda para sa kalusugan niya ang sobrang alak. Nakikita ko rin na minsan sinusubukan ni Tito Chin na umiwas sa pag-inom. Pero dahil nalulungkot siya ng mag-isa, bumabalik siya sa pag-inom para lunurin ang kanyang kalungkutan. Oo nga, alam ko na. Salamat ng marami ha. Dapat masaya ka. Napansin ko na bihira ka ng ngumiti ngayon. Ganun ba? Itigi sa latagay. Basta't masaya ka, maging masaya rin tayo. Oo, salamat ulit, kuya. Wala. Wala Sige, aalis na ako. naman. Kapayapaan! Walang kasalanan ang bunso mong ina. Walang kasalanan ang mama mo. Anong gagawin ko ngayon?
Nay, pwede po bang makausap kita? Sandali lang? Pumasok ka na? Umupo ka. Anong gusto mong pag-usapan tungkol sa papa mo? Ngayon, kahit anong sabihin mo, ayaw ko nang makinig. Bilang anak, paano ako maglalakas loob na magbigay ng opinyon sa mga magulang ko? Pero, ma, pakiusap, maging mabait sana ang puso mo para patawarin si lola ko. Ano, hindi pwede magkamali? Humingi ng paumanhin at magbago? Bilang ina, palalagpasin mo na lang ba ang lahat ng nangyari at magpapatuloy na parang walang nangyari? Alam ko na mali ang tatay, pero dati, sa paningin ko siya ang tama. Ma, isa kang babaeng laging mapagpatawad. Patawarin mo na si Papa sa pagkakataong ito. Huwag mo nang pahirapan pa si Papa. Kung patawarin mo si Papa, kailangan mo talagang mangako kay nanay na hindi ka nabababa para makilala si Bagets. Sige lang, anak. Pangako mo, kapag nangako ka, patatawarin ni Mama Papa mo. Opo, nangangako kung gagawin ko. Sige na, pagod na ako. Matulog ka na, tandaan mo kung ano ang ipinangako mo kay nanay, ha? Good night. Kasalanan din ni Mama sa Papa mo. Ngunit dahil sa pamilyang ito, ganun talaga anak, kailangan mong gawin yun para kay nanay. Katatapos lang namin kumain, luto ko yon. Oo, malapit na ako matapos. Mauna ka na. Pumasok ka agad, ha? Honey, kanina pinrito ko ang mga gulay. Nalagyan ko ng medyo maraming asin. Hindi mo ba nalasahan na maalat? Hindi nga. Ngayon masarap na lahat ng niluluto mo. Kuya, dahan-dahan lang ha. Baka magkasakit ka. Hindi ko alam paano gagawin ng nanay niyan. Gagawin ko lahat para kumita ng pera. Para sa pamilya natin. Para sa hinaharap na magiging maganda ang buhay ng anak natin. Bakit? May nasabi ba akong mali? Siyempre, sabik na sabik ka naman lagi. Kasa kamananan na. Kaya bukas ka na ihatid kita. mga kuya. Bakit wala na namang butones ang ibaba ng damit? Meron pa bang damit na buo ang butones sa ibaba? Uy, Hey, anong ginagawa mo, Dok? tinatahi ko lang ang mga butones. Nawalan kasi ng lahat ng butones. Sige, upo Uy. ka lang. Ang dami kong damit na napigtal ang mga butones. Oh, papadala ko sa'yo. Pakikabit naman mga butones ko. Oh, sige, ibalik mo lang at tatahiin ko. Uy, ano ba ang tinititigan mo? May dumi ba sa mukha ko?
nakakainis na trabaho. Paalam, parang ilang dekada na yon, pero napakaganda pa rin ni nga. Palaging naka-headband. Ang cute. Hoy pre, bakit ngayon ka lang? May gusto kang sabihin? Sabihin mo na agad. Huwag ka nang magdalawang isip. Walang lahat. Walang buton sang damit. Maganda siya, Mabango. pero walang buttons. Uy, okay lang ang pindutan na damit. Parang lumalala na ang sakit niya. Oh, Ano? Tito? Diyos ko, ano ang ginagawa mo, Chunam? Anong ginagawa mo? Pindutin mo ang button. Ano? Wala kang magawa. Kaya kailangan mong paglaruan ng damit mo? Bigay mo. Paano kung masira ito? Mabibwisit ako sa'yo. Sige, tapos na. Ang mga taong gumagawa ng mga ganyan ay may sakit na OTT. Ano ba ang OTT, ma? Iniisip ko lang, alam ko na si Kuya Nam, ang dami ng taon, pero hindi ko pa rin get si Kuya. Hindi ko ba in college hindi rin ako na nabigyan sa mental, sumunado, tugas ro, hindi ba? Iwag ka nang tumawa pa. Pinagsisisihan ko na, ngayon ko lang nalaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Pero alam ko na, pero hindi ko masabi sa'yo. Hindi ba makapagsalita si Kuya Nam? Para matulungan ko si Kuya Nam? Chiayo! Kuya Nam na! Kuya Nam Balik ka ba? na! Ngayon mo na namang pinapalabas ang sumba. Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Kung tatahakin ni Kuya Nam ang landas ng pahayag, dadamayan ko siya. Ako ang magsasabi para kay Kuya Nam. Tinulungan ko naman si Kuya Nam, ha? Nako, akala ko natutulog na parang baby, pero natutulog na parang takot na kuneho. Nakikita mo ba ako? Ngayon? Oh, diretso naman ang daan. Mahal ni Utmian si Utmian. Ikaw kaya, mahal ka ba nila? Baka hindi mo alam? Ayon, Uncle, sa tingin ko, dapat mo nang sabihin na kay Tita Hay ngayon. Baka magkamali ng akala si Tita Hay tungkol sa'yo, Uncle Nam. Si Tita Balang ang nagpapakita ng malasakit. Nung sinabi ko, hindi mo pinaniwalaan, hindi mo tinanggap, nakakahiya. Anong probinsya? Hindi mo pa nasasabi. Paano ko malalaman kung totoo o hindi? Ito oh. Nay, napapansin ko ang sobrang pag-ubo mo. Mukha lang si nanay na payat, pero malakas Huwag kang siya. mag-alala kay Mama. Ano buhay mo dito, anak? Huwag kang mag-alala. Mabait sa akin si Tay. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Bumili ako ng mga bitamina. Huwag kalimutang inumin ang mga ito at subukang alagaan ang iyong kalusugan. Ngayong nasa likod ng rehas si Nan, pareho lang yan kahit uminom ng gamot o hindi. Nandyan na, trabaho sa umaga. Alam Anak. ko na, Nay, Huwag ka nang magsalita ng ganyan bukas, ha? Kailangan ng multo na pangalagaan ng kalusugan? Kailangan kumain para sa hinaharap? Baka kailangan mo pang alagaan ang mga apo mo? Ano bang pinagkakaabalahan mo? At pati araw mo puno na rin. Tay, pasensya na sa mga nagawa ko noon. Hindi sila mahusay makitungo sa akin. tita, huwag niyong sabihin yan. Hindi ako galit sa inyo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Tapos na. Nakakainis mag-check ng mga to.
Sabi ko ayos lang. Pero si Min pinagpipilitan na i-check pa ulit. Matanda na ako kaya minsan kailangan ko ring magpa-check up. Pati na rin ang katawan ko. Madalas hindi ko rin alam ang lahat ng nangyayari. Tama ka dyan. Matanda na rin ako. Sige, trabaho ka na. Uuwi na ako sa opisina. Ingat ka. Ayos lang yan. Alam. May resulta na ba, anak? Meron na po, Tay. Alam mo naman ang sakit ni Papa, di ba? Huwag mong sasabihin kay Mama ito, ha? Ayokong mag-alala siya. Oo. Kukuha ako ng gamot ni Papa. At dadaling ko agad sa inyo. Tay, mula ngayon maging maingat tayo. Kung may makitang kahit anong kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Alam ko na. Sige na, pumasok ka na. Umalis ka na patungo sa trabaho. Emma, pwede ba kitang makausap sandali? Wala na kaming masasabi pa. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Huwag mo nang gawin yun ulit. Pwede ba? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Pagod na ako at kailangan kong matulog. Magsalita ka. Alam ko na nagkamali ako. Tama lang na magalit ka sa akin. Pero sana maintindihan mo ako. Hindi kita gustong lokohin. Ayoko na ring makinig. Kahit anong sabihin mo, hindi kita mapapatawad. Ano gusto mong gawin ko para mapatawad mo na ako? Sabihin mo na. Talaga bang gagawin mo lahat ng gusto ko? Patawarin mo lang ako sa pagkakataong ito. Kahit ano hilingin mo gagawin ko. Kaya mo bang mangako na hinding-hindi mo na sila kakausapin? Kapag nagawa mo ito, kalimutan natin ang lahat? Kung hindi mo magawa ang pinangako mo, pagkatapos ng kasal ni Huang Min at Tuylin, maghihiwalay tayo? Huwag ka naman ganyan. Kung ayaw mo naman ng ganon, bakit hindi ka mangako? Nais mo bang makipagdiborsyo para makuha mo ulit ang bata? Pasensya ka na. Pagsisisi talaga ako. Dapat talaga sinabi ko na, to sa'yo. Sinabi mo na, kaya gawin mo? Pinalampas ko na. Pero sigurado akong hindi ko makakalimutan ito. Kilalanin mo naman ako. Sige na, magpahinga ka na. Kanino ka nakatingin? Sa sala ako natulog. Matulog ka muna rito. Huwag ka nang pumunta sa sala. Baka makita ka ni Min. Hindi tayo magiging masaya niyan. Salamat.
Kita-kits sa mga susunod na video. Narinig ko, isa kang magaling na nurse. Kaya gusto kitang ipadala para mag-aral sa ibang bansa. Mas maliwanag ang magiging future mo. May konting pera dito, anak. Gamitin mo na. Kung gagawin pa rin yan, ano mangyayari? Umalis ka na. Kapag may oras ako, dadalaw ako sa inyo para kamustahin ka. Anak, anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka na at magpahinga. Masama para sa mga babae ang magpuyat? Ma! May panahong natratar mo na ba siya ng ganon? Pero sige, tingin ko mas okay nga ka mo na umuwi ka na lang. Marami ka namang magagawa sa bahay, kaya naisip ko na rin umuwi. Pero nag-aalala ako maiwan ang tiya ko mag-isa sa bahay. Tama nga. Bukas pag-akyat ko sa Saigon, daan ako sa'yo. Aba, bigla ka na lang mawala. Bakit ka umaakyat ng Saigon? Wala. Dumadalo lang naman ako. Kay tao ba yan? Hintayin ang susunod na family video, ha? Bakit wala tayong nakikitang sintomas? Min, anong ginagawa Tinitingnan ko lang mo? ang ilang mga dokumento ngayon. May kailangan ka, tito, tita? Tingnan mo kung sino ang dumating. Kain na. Naiinis ka ba? Sumama ako kay kuya at ate sa pamimili para sa party namin. Oh, kayo na ni mama. Kahit ano, okay lang ako. Ano ang pwede o hindi? Ang kasal ay minsan lang sa buhay, ha? Kaya dapat mag-ingat. Walang pagkakamali. Sige, kayo na ang bahala dyan. Bababa na ako. Bye. Nakikita ko na parang hindi ka interesado sa kasal natin, ha? Bakit ganun ang iniisip mo? Sinagot na kita. Ano pa bang gusto mo? Oh, anong gusto mo gawin ko ngayon? Tigilan ko ba trabaho ko para maghintay na lang ng araw ng kasal natin? Ganun ba pagmamahal para sa'yo? Hindi ko naman ibig sabihin yon. Gusto ko lang talagang pag-usapan ng ibang bagay. Paalam na. Ayoko na nating mag-away ulit dahil sa mga ganitong bagay. Mukhang ginagamit mo lang ang pagiging busy sa trabaho para itago ang isang bagay, di ba? Paalam. Pinek, hindi ko maintindihan kung ano pa ang gusto mong gawin ko. Gusto mo bang lumabas ako? At sabihin sa lahat na ikakasal ako sa'yo? Masaya ka na ba nun? Hindi ko iyon ibig sabihin. Bababa na ako. Magbibihis kasi ako. Abay, syempre gusto ni Mama na magarbo. Ang dalawang pamilyang sasali lahat ay abala sa negosyo. Kaya maraming mga importanteng bisita. Kaya gusto ni Mama na magarbo at elegante ang kasal. Pero sa tingin ko okay na rin dito, ma. Pakiramdam ko tuloy nakapunta na ako sa marami-raming lugar. Wala talaga akong maisip na lugar na kayang tiisin mo. Ang maganda lang dito. Ayos ang mga alay. Maganda dito, ma. Sige, okay na. Hayaan mo ng ganon. Gising na. Pakisuyo. May gusto lang akong sabihin sa'yo, anak. Matagal ko na itong pinaplano. Pagkatapos ng kasal niyong dalawa, ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae ay maglaan ng maraming oras para maalagaan ang mga anak at pamilya. Alam na ng mga bata, parehong may kulang sa miyembro ang dalawang pamilya. Gusto ni Mama na ikasal din agad-agad tayo. Wala nang mga plano-plano pa. Naintindihan ko na.
Grabe naman siya. Anong ginagawa niya dito? Ano ang gusto niya kay Min? Wala akong kinalaman kay Huang Min. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa trabaho ko. Wala kang kinalaman dito. Tumabi ka na. Malinaw na sinusubaybayan mo kami. Pumunta ka dito para mapuntahan si Min. Tama ba? Isa ka lang walang silbing bata na iintindihan mo? Hindi ko nahahayaan na lokohin mo ako ulit. Gusto kong ipaalam sa lahat na wala kaming kinalaman ni Huang Min sa isyu na ito at sana tuwag na sanang madamay ang pamilya namin dito. Ma! Ma! Tingnan mo ang ugali ng babaeng yon. Hindi ako kampante na iiwan siya mag-isa kay Kuya Min. Huwag kang mag-alala. Si Min hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano, kahit pa anong gawin niya. Malapit na ang kasal ko. Wala kang dapat alalahanin, Ma. Anak, ngayon ikaw mismo kailangan maghanda para sa kasal. Bakit hindi magkapareho? May iniisip ka ba? Bakit hindi mo napansin dumating ako? Pasensya ka na. Masyado akong nag-iisip, kaya di ko napansin na dumating ka. Mukhang di maganda ang lagay ng loob mo ngayon. Kung may dinadala ka o problema sa trabaho, sabihin mo lang sa akin. Salamat ho, Itay. Naisip ko lang ang ilang bagay. Wala naman ho talagang problema. Napapansin ko na nagbago ka na ngayon. Hindi ka na kasing saya tulad ng dati. Nakakalungkot. Ganun pa rin kasi, wala namang nagbago, Tatay. Hindi ko nga napansin yan. Ikaw na lang ang inaasahan ko, Toylin. Sana'y maayos mong alagaan ang anak ko. Doka.